want to see my mom sad every day. Kaya suote mo? Parang pupunta ka ng lamay eh. Lamay ko naman talaga eh. After 13 years, real-to-real life power couple Marian Rivera and Dingdong Dantes are reuniting to the big screen, this time for Rewind, which is an entry to the 2023 Metro Manila Film Festival. Now, I got to speak with Dong Yan about how this highly anticipated film fell on their laps. Pre-pandemic pa lang. Pre-pandemic. Na-present na namin sa amin itong project na to. Made specifically para sa inyong dalawa? Well, or we can't say kasi it's an original concept by Enrico Santos eh. So when they presented it to us, at the time we were looking for a movie specifically para sa amin talaga na gusto namin at babagay. And sabi namin nung prenesensya, parang nagtinginan lang kami. Ito na yun. Talaga? Alam mo yun yung parang mafe-feel mo, mararamdaman mo pag may something yung isang script. And nakakatuwa kasi tugma kami ng gusto. Parang nung narinig namin siya, wala. Nagkasundo kami talaga. And that's why after that, sabi namin, sana magawa na namin siya. Dumating yung pandemic. Kala namin hindi na matutuloy. But then, here we are, na-produce siya finally. And we're just very, very excited na maipanood to sa mga manonood. ikaw, Marian? Ang ganda nung script eh. Nung binigay sa akin yung script. Umiyak ako. Did you cry right away? Script pa lang. Umiyak talaga ako sa script. Tapos nung binabasa ko siya, sabi ko kay Dong, usually, ang tagal ko bago magbasa ng script. Ito talaga, tinapos ko yung buong script ng isang upuan lang. Sabi ko, Dad, sobrang ganda nung pagkakasulat nitong pelikula na to. Sana magawa natin. So, nung nag-start, parang sabi niya... Pero sa mami mo. No, sa bahay kasi si Mama. So, si Mama ko nandun sa sofa, nakahiga. Tapos ako din, hindi niya alam, nabasa akong script. Tapos, gumaganon ako. Sabi ng Mama ko, anak, may problema ka ba? Pag-usapan namin, nagbabasa ako ng script, so tawa siya ng tawa. Sabi niya, para maiyak ka. Sabi niya, ang ganda naman yan. Anong kwento yan sa secret? Saka mo na lang malaman. Tapos kinuwento ko kay Dong, tawa siya ng tawa. Kasi sabi niya, nagulat si Mama, umiiyak ka na gano'n. Sabi ko, oo, sobrang ganda talaga ng story niya. Hala, sa script lang. Umiyak ka na. Paano naman kami? Pagdating sa sine. So, tell me a little bit about the story. Yung mga roles nyo dito sa pelikula. So, ako si John, ang husband ni Mary. So, isa kaming working middle-class couple na nagkakaroon ng konting problema and then may mangyayari. So, yun yung ayaw namin pa i-reveal. Pero just like any other couples, di ba, na may pinagdadaanan, yun yung basic issues namin sa simula ng pelikula. And papaano namin siya mariresolve ay isang bagay na magical na gusto naming i-share din sa mga manonood. Kaya as much as we would like to reveal the details, kailangan iwan namin ito kasi yun yung mga surprise elements na gusto namin ma-experience nila. Alam ko sa teaser pala, marami na nanghuhula kung, di ba? Sabi nyo, wala pa rin nagkatugma. Wala talaga. Yung character naman ni Mary is yung asawa ni John. Si Mary kasing tipong asawa na handa niyang i-give up lahat para sa asawa niya. So, ganun siya. Parang kahit yung sarili niyang dreams, hindi niya gagawin para lang ma-fulfill yung pagiging mabuting asawa at anak niya. Kaya pala may hugot ka. Kaya pala umiyak ka. Kaya may twist siya na parang, ano ba ang kailangan kong gawin? Ito ba ang kailangan kong sundin? O ito ang kailangan at dapat kong gawin para sa pamilyang to? How was it like for you, Dingdong, to work with Marian again? I mean, it's been 13 years since you guys had a film together. I mean, was there like, naninibago lang kayo? Or was it like, what was that like? Napakasarap kasi parang yung feeling ay parang yung at least yung halikan totoo talaga. Nahiya nga kami. Nahiya nga kami. Totoo, ang weird. To be honest, sabi namin, weird ng feeling. May kiss kami. And then sabi ko, Direk, pwede ba dim light lang? Nag-request na ko, parang ang off, nagkikiss kami. Tapos mag-asawa kaming dalawa. Sobrang awkward. Kasi parang malalaman nyo kasi. Basta, grabe yung nakakatawa yung scene na yun. Yun yung pinakamatagal naming nagawa. Sa totoo lang, hindi namin alam kung paano gagawin. Parang hanggang to the point na, Direk, pwede ba labu-labuan mo na lang konti? Hindi gaya nung wala pa kami, nung talagang working pa lang kami. Very professional, di ba? Parang, pero ngayon talagang ang weird ng pakiramdam. But generally,
working with her now after 13 years, gives me that same feeling when I first worked with her in 2007. Kasi she's still that very, very professional person that I know. Very, very talented, of course. Super. At higit sa lahat, napakabuti niya sa lahat ng tao sa paligid niya. She really makes sure to show her love to everybody. Not just to me, but lahat ng mga tao nasa paligid namin. Pinapakain niya, talagang sobrang busog ang lahat. And that's what I really love about her. Not just as a co-actor, but also as a partner, di ba, in real life. Ang galing, ang galing. Were you Napakasarap nervous? katrabaho. Were you nervous doing this again? Heavy drama pa, di ba? Parang it was like... Mas siguro na naig yung sobrang excited akong gawin siya. Bilang sabi ko nga, ang dami ko nagagawang movies, pero puro lahat halos comedy. Parang sabi ko, gusto kong gumawa ng isang pelikula na heavy drama or alam mo yung mga eksena talagang mapupush talaga ako dun sa limit ko. So, ano yung mga eksena ninyo na push ka? Ang dami. Was there? Bukod sa kissing scene. Ang dami. Like what? Like, Ang dami. Ano yung mga challenges na talaga, oh my gosh, am I really gonna do this? Siguro yung mga away-away namin. Kasi talagang isa yun sa pinagpapasalamat namin. Medyo hindi talaga kami yung tipong couple na palagi nag-aaway. So may mga eksena kaming gano'n. Parang titingnan kami, tatawa lang kaming dalawa na parang, okay, gawin natin ito. Sabi ko nga dito sa pelikulang ito, nabuhos namin lahat ng connection namin bilang mag-asawa. Dahil pag may scene kami, actors queue, talagang lahat ng connection, lahat ng pagtitinginan namin, lahat ng kailangan namin ibigay sa isa't isa para ma-deliver ng magandang eksena, talagang na-boost namin dito sa Rewind. Na pag binalikan namin, parang nakakatuwa na ganun pa rin yung connection namin after 13 years. Pero ako gusto ko lang i-share, sobrang dahil ilang mga more than 20 plus days ko siyang kasama dito. Bilang sobrang busy niya, may ginagawa siyang TV series, meron din akong ginagawa. Plus, pag meron kami free time, syempre, time with kids na, bihira na time namin together. Hindi na kami nakakapag-date. So, I really treasure and value the drive going to the set. Kasi nakakapag-usap kami sa umaga, tapos walang nanggugulo, tapos kami lang nagkikwentuhan. Sabi ko nga, minsan, nung first days, hawak pa niya yung phone niya. Baba mo naman yung cellphone, mausap naman. And then after Mag-monitor ako kamusta na yung mga anak ko, nakapunta na ba sa school, yung ba? Ang sarap anak lang ko pa rin. ng pakir ng proseso na yun. Kaya ako Kumbaga nag-date na lang kayo sa set, di ba? Nag-date Yun na na lang kami yun. sa set, Mga kissing ganun. scene ninyo, di ba? Yun yung pinaka-date ninyo, di ba? But how about your kids? I mean, do your kids enjoy yung parang seeing you work together, tapos nagkukwento kayo pagdating sa bahay, or when they watch the film, what do you think will your kids say? Pinanood niya kay Zia yung trailer namin. Mama, I don't like you to die. Sabi ko, Sino bumamatay? Wala. hindi kasi dun sa trailer, parang feeling niya, the interpretation Yan niya, yung dating sa may kanya. ganun dating sa kanya. Sinasabi niya, why dad is getting mad at you? Ganun. Sabi ko, anak, acting lang, hindi totoo. So, Oo. ginagano namin siya. Yung 8-year-old medyo nakakaintindi na eh. Pero yung 5 medyo baka hindi pa. So, hindi muna namin pinanood sa kanya. Tapos si Zia, yan, na-gets naman niya. Pero yung poster, pinakita namin kay Sixto and actually, nung nag-reveal kami ng poster, kasama ko si Sixto sa kotse. So, pinakita ko sa kanya, Ma, that's you and Dad. Sabi ko, yes, anak. What is the message that you would like people to take home from watching this? Doon kami mas excited Yung after nila mapanood yung pelikula, ano yung magiging dating sa kanila o epekto nito at anong gagawin nila after nilang mapanood ito. Anong impact nito sa kanila? Kasi for sure, sa lahat ng makakapanood, meron talaga silang maisip na, oh my God, I have to do something on it. I guess, to put it simply, it's just a reminder for everyone and for us to live more and love more. Kasi sabi nga dun sa trailer namin, life is shorter than you think. And pag gusto mong balikan yung mga bagay na pinagsisisihan mo, baka hindi na. So might as well do them now. So, what would you say would be the reminders that both of you have sa yung relationship, yung marriage ninyo, na kung sakali minsan, di ba, nakakalimutan or, after being married for almost 10 years, di ba, parang sanay na kayo sa isa't isa. What are those reminders that bring you back to the core na sa inyong pagmamahalan, yung mga kulitan, kilig, ano yung mga ganyan? Para sa akin,
babalik ka lang talaga sa basics. Just always go back to the basics. Kung ano yung mga nakahiligan ninyong bagay, maliit man yan o malaki, basta very genuine yung pakiramdam ninyo. So minsan kasi natatabunan tayo ng maraming mga material na bagay na hindi natin nare-realize na yung totoong happiness and joy pala ay nandun lang sa mga simpleng bagay, dun sa mga quiet moments, di ba, yung mga panahon na yon. Mga So, car rides. yung mga Di ba, ganun car lang. rides going to the set. Kahit mga simpleng pagko-color kasama ng mga anak, yung mga ganun bang mga very, very priceless moments.